Nga po dito ay may parating po namin at maibahagi kung ano nga po ba ang oras ng himala. So, nakita po namin na hindi lamang po natin na ang kahalagahan ng himala sa buhay po natin. Dahil po, sa pamamagitan ng ministeryo ito, maging sa buhay ko namin, ito po yung nag-start sa kalsada na may 15 congregation na sabihin natin, zero balance, wala. But, nang tinawag nga po ang man of God bilang apostol ng Diyos, ay hindi lang po kami nag-stay sa kalsada. May 15 congregation. Ngayon po, more than 15 million congregation po ay nakarating na po sa oras ng himala. Sa pamagitan nga po ng mga tingumoy ng management. So, ang puhunan lang po ng ministeryo ito, unang-una, ang pag-ibig sa Diyos, katapatan, at higit sa lahat, ang pananalangin. At sa pamamagitan ng pananalangin, nangyayari nagaganap po ang himala ng Diyos. Kaya, paano po nakakatulong ang oras ng himala? So, bigyan po tayo ng Diyos ng tungkulin sa pamamagitan po ng mission love in action. Hindi lang po natin sinasabi itong mission of love, kundi ina-action natin po. Hanggang kaya po ng ministeryo ito through oras ng himala ay ginagawa po namin ang aming tungkulin, higit pa po sa pananalangin. At so yun, hindi lang po natin ginagawa na magbigay po tayo ng mga bagay na material na ipahatid sa kanila kundi kasabay niya ng kaligtasan ng kaluluwa. Na malibang pong may himala at dumating sa kanilang oras ng himala, hindi ganun kadali natin matanggap ang kaligtasan. At iparating sa kanila, ang sabi niya ng ating Panginoon Jesucristo, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makarating sa Ama maliban sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil alam po natin maraming ginagamit na daan, subalit alam mo ng katotohanan mula sa kanyang salita na mismo ang Panginoon Jesucristo ang nagsabi na ako ang daan at katotohanan ng buhay. Kaya hindi lang po bansang Pilipinas, saan na kami makarating na bansa, ay dala-dala po namin ang mission of love. At sa pamamagitan nito ay napapaabot po namin kung sino si Jesus at dapat siya mahalin, sambahin at paglingkuran. Kaya in Book of Malakay, Book of Mark, chapter 12, verse 30 to 31, ang sabi po rito ay, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip, ang buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa dahil ang pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Sabi ko nga, bakit hindi doon nag-stop sa sabi ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong espiritu at buong kaluluwa, at may gusto na ibigin mo ang iyong kapwa. At sa pamagitan niya ng pag-ibig namin sa aming kapwa, andun po, through oras ng himala, nakarating po sa kanila ang mga bagay na kailangan ng himala. Kasi hindi nga ganun kadali. Hindi ganun kadali na sa kanila ay paniwalaan ang katotohanan pagdating sa kaligtasan. Pag may oras ng himala at may himala, tuloy-tuloy na nangyari at nagaganap ang ibig ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa bawat kaluluwa sa pamamagitan ng ministeryo ito. So marami kaming bagay na ginagawa, nasuhugan, bagyo, at lindol, kung saan may nangyari at nagaganap, andun po kami. Hindi po kami nagpapahuli dahil yan po ay dakilang tungkulin po o tungkulin ng aming buhay bilang malungkod ng Diyos. Kaya gano'n lang po ang pasasalamat namin sa Diyos
na tuloy-tuloy ko na yung pinapaabot ang ganitong kahalagahan pagdating po sa oras ng himala. Kaya hindi ko biro mga iba't ibang klaseng sakit sa aming mga matay, aming narinig sa aming mga pagdiligi, aming nakakagay ang katotohanan na walang halong biro at walang halong pagkukunyari. Talagang katotohanan mo yung aming narinig. Yan mo yung ginagawa ng oras ng himala. At malaking tulong ko ito sa tungkulin tinatag ng Diyos sa buhay ko bilang babae ng Diyos, naging katuwang ng lingkod ng Diyos. At saan man kami makarating na bansa, lagi kong pinagmamalaki ang Pilipinas at pinapakita ko na tayo ay nakakatulong din. Una, ang Diyos, tayo po ay nakakatulong sa bawat bansa through Mission of Love at kasabay ng oras ng himala. Kaya